Into this video, pag-usapan naman po natin isa pa rin po sa mga document para sa ating barangay budget preparation, which is barangay budget message. Hello partners, magandang araw, kamusta po? No? So take note po, and disclaimer na rin po. Ito po ay para lang po sa mga barangay budget, no? Then kung ano man po yung mga ginagamit naming details dito, mga nabanggit dito is example lang po ito, wala po ito kinalaman sa kahit ano man pong barangay. So today, sa video natin pag-usapan po natin yung mga documents po na kailangan natin during the preparation of barangay budget. Ito po yung ating document, no? Sa ating barangay budget message. So, pilapan lang po yung mga kailangan lagyan, no? Province, kung anong province po kayo, municipality, barangay. Then kung may logo po ang inyong barangay, ilalagay po para mas okay sa tingnan. Then, sangguniang barangay, barangay budget message. Dito po ang date. Then, to honorable members of sangguniang barangay. So, itong message po ng barangay captain is naka-address para po sa members ng sangguniang barangay and to barangay development council, no? So dito nakalagay, okay, mga greetings or so sa mga important details na lang po tayo, no? During the preparation about kung anong year po, kung anong year po yung gagawin nyo or piniprepare nyo, ina-allocate nyong budget, no? Ilalagay lang po dyan. Budget, the total era or national tax allotment of our barangay amounting to. So, dito po nakalagay kung magkano po yung naka-allot sa inyo na NTA na binigay ng national government, and the total income. Kung magkano po yung income nyo, estimated income for the last year, no? Previous year. No, so dyan po natin malalaman, ito total po yan. Yun po yung pinaka budget ng ating barangay, no, budget allocation. So we allocate the amount 130. So nag-allocate ng ganitong amount para sa implementation ng gender and development or GAD, no? So may certain percentage po ang GAD kung magkano ang dapat i-allocate natin mula po sa ating general fund. Okay, so yan, plan for gender responsive development to provide specific services that must be implemented for women in relation in the services stipulated in RE 7160, known as the Local Government Code. Likewise, the amount 25,700.61 or 1% are appropriated for the protection and welfare of children for the compliance of the Memorandum Circular number 2012-120, known as the Local Council for the Protection of Children. So another budget, no? So ibibigay ko po sa inyo yung bawat percentage kung ilan po yung dapat i-allocate natin para po sa tulad po nito sa BCPC or para po sa Barangay Protection of the Children. Barangay Council for the Protection of Children, BCPC. Okay? So, in addition, local government units mandated para naman po sa person with disability. So, another 26,107. So, estimate ito po ay depende po yan sa budget allocation or sa NTA po natin. Kung magkano po yung yung allocated sa budget natin, mayroon po silang certain percentage para po sa person with disability, which I think 1% po, no, ng ating NTA o sa ating budget. Para naman po sa mga personal services, cost item, our implementation for increase in honorarium under budget circular is based on the percentage only due to insufficient fund. So kung magkakaroon po ng increase sa ating mga honorarium, ilalagay po rito ni barangay captain kung magkano po ang ilalagay na increase.
Then sa 20% Economic Development Fund, ito po yung ating sa development fund, development projects po natin. May naka-allocate po na 515,552. So ito po yung 20% na allocated galing po dun sa ating barangay budget sa particular year, no? So 20% po 'yan. Then amount of 130 was appropriated for local disaster risk reduction and management fund, LRRDMF. So meron din po siyang naka-allocate, no, I think it's a 5% sa ating general fund. So ito nga, no, 5% of the estimated revenue from regular income. Then 10% share of the Sangguniang Kabataan amounting to, so yan, meron pong 10% para po sa Sangguniang Kabataan. Okay, next. So dito naman po, for budget year 2022, the expected results for the major final output of goods and services of our barangay is laid out in our annual investment program as follows. So nakalagay po dito. So tingnan nyo na lang po kung ano po yung mga importante. Then ang gagawin lang naman po natin is gagayahin lang po natin, no? Para hindi po tayo mahirapan pagka tayo po ay mag-form ng ating magpe-prepare ng ating budget, barangay budget. Okay? So as po ng barangay and public servant, I am not perfect but my desire is to serve my constituent whom I have pledged to serve until the end of my term. So, etc. etc. Then, signed by po ng barangay. Then, ito po ay isasubmit sa barangay, Sangguniang Barangay. Okay? So, yan po ang ating pangalawang document po para sa ating budget preparation, barangay budget preparation, which is the barangay budget message na ginagawa po ng ating punong barangay. So partners, maraming salamat po. Thank you very much and God bless.